Hi, it's me again, Rains TV, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Magandang araw, narito ang nilalaman ng latest severe weather bulletin natin hinggil nga sa tropical depression na si Tonyo at yung magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas. So nakikita natin sa ating mga screen ngayon yung latest satellite animation at makikita nga po natin ang bagyong si Tonyo, yung tinatayang sentro nito ay nakalagpas na po sa kalupaan ng ating bansa. At kanina alas 3 ng hapon, si Tonyo ay tinatayang nasa layong 185 kilometers ng layo, silangan or kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Taglay ni Tonyo, ang lakas ng hangin umabot hanggang 45 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naman ay aabot ng hanggang 55 km per hour. At ito ay inaasahang kikilos sa direksyon pa timog kanluran sa bilis naman na 25 km per hour. So bukod pa sa bagyong si Tonyo ay binabantayan din natin yung low pressure area na pumasok na nga ng ating area of responsibility. At kanina alas 3 ng hapon, ito naman ay tinatayang nasa layong 920 kilometers ng layo silangan ng Mindanao. Bagamat wala pa itong direktang epekto ngayong araw, dito nga sa anumang bahagi ng ating bansa ay nagpalabas na po tayo ng weather advisory hinggil nga sa naturang sama ng panahon. Kung ano nga ba yung inaasahan natin na senaryo ay papakita natin sa mga susunod na slide. Sa ngayon nakikita natin yung pinagdaanan ng bagyong si Tonyo simula po kagabi hanggang ngayong hapon at inaasahan nga natin na simula naman ngayong alas 2 ng hapon hanggang bukas ng alas 2 ng hapon ay posibleng lumabas na ito ng ating area of responsibility. At dahil nga patuloy yung paglayo ng bagyong si Tonyo sa ating bansa, wala na pong nakataas na warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit asahan pa rin, magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang mga karagatan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna at katimugang Luzon. Hanggat maaari muna po malawad doon yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, ang Global Spectral Model ay isa sa mga numerical weather prediction model na ginagamit ng ating mga Pag-asa weather forecaster bilang gabay sa paggawa ng kanilang mga weather forecast. At pinakikita sa ngayon yung wind forecast ng naturang modelo for the next 3 days. Unahin po natin yung posibleng pagkilos ni Tonyo. Pinakikita nga nito yung gaya ng binanggit natin kanina, tuluyang paglabas ng ating area of responsibility at posibleng pagtungo sa central part ng Vietnam for the next 2 days. Samantala, makikita naman natin dito sa bahaging ito yung ina-anticipate nating pagkilos ng low pressure area. At gaya nga ng binanggit natin kanina, nagpalabas na po tayo ng weather advisory hinggil sa naturang sama ng panahon. Dahil within the next 24 to 36 hours ay hindi po natin isinasantabi yung posibilidad na pwede itong maging isang ganap na bagyo at sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay kikilos patungo dito sa Central and Southern Luzon area. Kaya't ang lahat po ay pinapayaw na magantabay sa update ng Pag-asa hinggil sa nabanggit nating low pressure area. Magiging lagay naman ng panahon ngayong gabi hanggang bukas, asahan natin maulap pa rin ngayong gabi dito sa may bandang Palawan area at sa Northern Luzon area, dala nga ng epekto ng amihan sa Northern Luzon at yung papalayong bagyo dito nga sa Palawan area. Subalit bukas, asahan natin gradual improvement na ng weather dito sa Palawan pero may chance pa rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorms. Samantala sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley ay patuloy pa nga rin yung maulap na kalangitan, ilang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog dahil naman sa patuloy na pag-iral ng amihan sa nabanggit nating bahagi ng Luzon. Sa buong Visayas at Mindanao naman patuloy pa rin iiral yung mainit at generally maalinsangang panahon pero may chance rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorms. Kanina naman binanggit natin yung kanlurang or western seaboards ng Central at Southern Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin. Dito naman sa mga karagatan sa paligid nga ng dulong Hilagang Luzon, particular na sa paligid ng Batanes, ng Northern Coast ng Cagayan, kasama na yung Babuyan Group, at pati na rin dito sa may bandang Ilocos Provinces, Ilocos Norte at Ilocos Sur, may nakataas po tayong gale warning. Inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan dito, hanggat maaari muna po malawat yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat dito sa nabanggit nating bahagi ng karagatan. Ang susunod po nating update sa bagyong si Tonyo ay papalabas mamayang alas 11 ng gabi. Samantala, karagdagang impormasyon hinggil nga sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang bahagi ng ating bansa, ganun na rin yung mga karatig bansa natin dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin naming website bagong.pagasa.dost.gov.ph.
Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.